Gemini, hi, welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for May 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Gemini, let's see what's coming to you ngayong May 2024. Organization. Purpose, planning, efficiency. So, mas magiging organized kayo ngayong May sa mga gusto nyong ma-accomplish, no? Pagpaplanuhan nyo muna bago nyo gawin. Magiging maingat kayo. And some of you, maaring may decluttering, may paglilinis, pag-aayos, lilinisan nyo yung buong bahay nyo, general cleaning, or sa office ninyo, no? Sa office area ninyo. And I also see you working with some other people na merong parehong interest, no? Sa mga gusto mong gawin. So, more on collaboration din para sa inyo. Maaring you will be working with new people para sa inyong bagong business, bagong project. You also have courage. Yan, lakas ng loob. So, meron kayong confidence, lakas ng loob na subukan yung mga bagay na you've never tried before. Kumbaga, maiba lang, no? Gusto nyo na may ma-experience na something new. And lakas ng loob is also about yung, kumbaga, i-overcome mo yung takot mo, yung mga what ifs mo. At magpo-focus ka sa kung ano yung meron ka at kung ano yung pwede mong magawa sa mga bagay na hindi mo kontrolado, no? Or kung meron kang magagawa para ma-improve yung sarili mo. You also have joy, so meron ditong happiness, a source of happiness. Maaring merong bago kang trabaho, bagong negosyo, bagong mapagkakaabalahan na nagbibigay sa'yo ng kaligayahan. Yung iba pwede rin new person sa buhay ninyo. But I feel like itong joy na to may kinalaman to sa sa inyong mga goals and dreams. May inspiration kayo ngayon. Mas inspired kayo. Let's see your overall energy for the month of May. You have the 3 of Wands. Parang may excitement dito. Meron kayong ina-anticipate, ina-expect. So, yung iba sa inyo, meron kayong ina-expect na bisita, dadalaw sa inyo, or kayo yung dadalawin. Some of you may travel opportunities. Maari ring may expansion ng inyong career, business, trabaho. Yan, no? May adventure. Yan, I think ito yung sinasabi kong lakas ng loob na susubukan nyo na never nyo pang na-try. For example, bungee jumping or skydiving, yan, parasailing, at kung ano-ano pa, no? So, medyo adventurous para sa inyo ang May. Pero syempre, yan ay magbibigay sa inyo ng happiness. Some of you merong opportunities rin to work abroad. Let's see your challenge, the Page of Cups. Okay, ang challenge ninyo is may kinalaman sa nagsisimulang relationship, no? So, kung kayo ay may nagugustuhan or tipong wala pang commitment, wala pa talagang mutual feelings, pwedeng yung iba sa inyo, feeling nyo hindi kayo napapansin ng person na gusto nyo, or maaring hindi kayo na-value, ganyan. So, ang importante is you value yourself, kasi hindi naman na natin pwedeng ipilit sa iba kung ano yung value natin para sa kanila. Ang importante is alam mo yung value mo. And also, yung iba sa inyo, maaring meron kayong mga gustong i-explore na talents and skills nyo na
kumbaga, nagdadalawang isip kayo, nagda-doubt kayo sa sarili nyong kakayanan. So, it's time for you to believe in yourself. Kasi kayang-kaya mo yan. Whatever that is. No? Malaki, maliit man yung mga ideas mo. As long as alam mo na you are interested in that, gusto mo yung ginagawa mo, then sure, pursue it. Let's see your opportunity. The opportunity is the Ten of Pentacles. Wow. Opportunity, financial stability. Some of you, maaring meron kayong opportunity na makuha na yung hinihintay nyong mana, inheritance, pwedeng merong ibibigay sa inyo ang inyong mga magulang na tulong, no? Assistance, or regalo, no? Let's say, bibigyan ka ng lupa, ng bahay, ng negosyo, ng mga magulang mo. Yung iba naman sa inyo, you have the opportunity to stabilize your finances, no? Maaring mas may pagkakataon kang makapag-ipon, mas mapadami ang iyong income ngayong May. So, let's see your blessing. The blessing is the Ace of Cups, which is new beginnings. Definitely, there is a new source of happiness dito. Yung iba, pwedeng bundle of joy, like a baby, no? Magkakaroon ng anak, or meron sa family na manganganak, so may bagong member of the family. Some of you naman, this is a merong peace offering, no, from someone na pwedeng meron kayong nakatampuhan, nakagalit, tapos this person is going to reach out sa'yo para mag-sorry or to work things out. Ayan. Yung iba naman, if you are looking for a relationship, there's a big possibility na meron kayong makikilala na magpapakilig sa inyo ngayong May. Ayan. Na, syempre, no, tinanin nyo kung saan makakarating yung pakilig na yan. Malay nyo, maging isang seryosong romantic connection. So, pagdating sa pera, medyo magiging maingat kayo sa pag-handle ng finances nyo. Hindi kayo masyadong gagastos ngayong May. Mas gusto nyo ngayon na mag-multiply yung pera nyo kaysa gumastos. Oo, kasi kapag napagastos kayo ngayon, baka magkaroon kayo ng, yung parang maso-short yung mga importante nyo talagang dapat bayaran. Halimbawa, nag-shopping ka ng hindi mo na plano, tapos may nakalimutan ka na may babayaran ka palang bills. So, instead na pambayad yun sa bills, na pang shopping mo na. So, ngayon, hahanap ka ng pambayad na sa shopping, sa pambayad ng bills mo. Mga ganon, okay? So, taking chances, some of you are taking some risk pagdating sa trabaho, business, career. Pwedeng may susubukan nga kayo na pagkakakitaan, or pwedeng investment, trabaho, ayan, business. So, you're taking a leap of faith. The Hermit, yung iba sa inyo medyo iiwas muna sa paglalabas-labas para iwas rin sa gastos. You have the Judgment card. I think you are reassessing your situation. Pagdating sa pera, alam mo na ngayon kung ano yung mga dapat mong gawin at dapat mong iwasan para mas maging stable yung iyong income at ang cash flow mo. Nagiging aware ka na at may mga bagay na tinatanggap mo na ngayon na kung ano yung dapat mong gawin para mapaunlad mo palalo ang iyong sarili. So, let's see your love life. Yung iba sa inyo may bibigyan ng chance. Patatawarin. May i-rebuild kayo na relationship na sa tingin nyo, worth it naman na ayusin. Although, yung iba naman sa inyo, maaring dito nyo marirealize na yung taong binigyan nyo ng chance ay wala palang pagbabago, no? So, maaring yun yung decision nyo na ngayon, maglalakas loob na kayo na tapusin yung relationship. Seven of Pentacles, meron ditong paasa. Oo, maaring pinapaasa ka lang pala ng person na to. Some of you, maaring nasa third party situation at na-realize nyo na hindi nyo na kaya na ma-involve sa ganyang klaseng relationship. Pero, I also see you na getting connected to more friends. So, maaring mas marami kang makikilalang bagong connections, acquaintances, kaibigan during this time. So, meron ka raw wish na magagrant, no? Yung sincere wish mo, yung talagang pinakahihiling mo ngayong May.
So, mag-ingat rin sa inyong kalagayan sa inyong kalusugan. Kasi maaring iba sa inyo, ma-depress, tapos maapektuhan ng inyong kalusugan. You also have Seahorse, family matters. Pwedeng issue to sa pamilya, no? So, pag mga ganyan, mas maganda na meron kang nakakausap para meron kang napagsasabihan ng nararamdaman mo, hindi mo sinusuppress, hindi mo tinatago, para at least nare-release mo yung nega energies, okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye!